natin. Nagpariban kasi. Magbuko talaga yung straight. Hindi ako pwede magulong. Hindi ako pwedeng... Okay, start na tayo, Chairman. Okay, sige, papas. Okay, magandang hapon sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na. Yate ka na. Welcome po kayo. Umatin muna kayo sa Bible study po natin. No? Isang oras lang naman to para... Meron na ito, yate. Halika na, ito bente mo. Pumasay. Ayos go, tayo ay mawit sa Panginoon. Kay chairman ako eh. Awitin natin yung kay buti-buti mo Panginoon. O yan nga, may chip na yan. Okay, tayo mawit. Awitin natin kay buti-buti mo Panginoon. Buti-buti mo Panginoon. Sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras. Sa bawat araw. Ika'y laging mapagmahal. Ang iyong gawa'y magpasawalang hanggan. Minsan pa kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging napagmamahal. Ang iyong kaway magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba ka, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos sa akin ay nagmamahal. Kay buti ng Diyos sa akin ay nagmamahal. Kay buti ng Diyos sa akin ay nagmamahal. Ano po bang ating mahal na chairman sa palimunan akong panalangin? Dakilang Ama, pagpagdirigan sa lahat ng Panginoon. Maraming po salamat po Diyos sa ako na to, sa unang ako ibigay mo sa amin ng lakas, katalinuhan na gagaling sa iyo, Panginoon. Salamat po Ama sa iyong biyaya at alam po namin, Panginoon, napakasarap magpuri at magpapasalamat sa ako na to, Panginoon. Nakasama ka namin sa apagan na to, Panginoon. Lord, ang aming mga pag-aaralan namin sa gabi ito, samaan mo po ang bawat isa sa amin na maunawaan ang aming pag-aaral. Tumimo sa puso at isipan namin, Panginoon, na magamit po namin sa pang-araw-araw namin buhay, Panginoon. Habang kami nandito sa mundong ito, ay salamat po sa iyo, Panginoon. Ganon din po magsasalita sa gabi ito. Bigyan mo po siya ng kaalaman. Tunay, Panginoon, na ikaw lamang ang Diyos na ang aming inaasahan, walang ibang kundi ikaw, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Sa bawat pamilya namin, kung nasan man sila, Lord, ingatan mo po sila, Panginoon. Tunay, Panginoon, wala kami magagawa kundi kami sa iyo. Magtitiwala, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ganon din po ang aming barangay, ang aming mga residente. Salamat po, Diyos, na sa kabila ng minsan ng daming pinagdadaanan, pero nandun pa rin po pag-ibig mo sa amin, O Diyos. Ganon din po sa aming mga residente. Lord, kayo na pong bala sa kanila, Panginoon. Kung ano man ang aming pagkukulang, aming mga hindi man po na naabot. Pero, Panginoon, sa iyo po namin sila pinagkakatiwala, Diyos. Salamat po, Ama, sa kabila ng mga pinagdaanan namin sa linggo ang ulan. Nandun yung pag-ibig mo sa amin. Tunay, Panginoon, na walang nangyari sa kuna, sa aming lugar, Panginoon. Salamat po, Ama.
Tunay, Panginoon, na sa iyo lamang po kami umaasa, Panginoon. Ikaw ang aming sandigan sa buhay na ito, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay, patuloy po natin purihin ang Diyos sa oras po ito. So, let us continue to worship the Lord. Napagayin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakilan. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri, pagsamba, iaalay. Bukas o ngayon, magpapailanman, luwalhati ka. Minsan pa, tapatan mo, O Diyos,
Diyos. Sa pamamagitan ng mga papuring awit nito, Diyos. Lord, Ibinigay mo ito sa amin, Panginoon, upang sa pamamagitan ng mga awiting ito, Diyos, ay madakila ka namin, Amen, Lord. masamba ka namin, at mataas namin ng idakilang pangalan sa lugar po ito, Diyos. Salamat sa lahat ng naririto na patuloy na nagmamahal at patuloy na Salamat pinili po, mo Lord. maging kasama namin sa pagpupuri at pagsamba namin sa iyo, Lord. Panginoon. Samahan niyo po kami sa gabing ito sa loob ng isang oras, Panginoon. Pagpalain niyo po ang basa sa amin na rito, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat sa gabing ito. Yes, Darako Lord. po tayo sa ating pasasalamat natin sa Panginoon. Yan. Sino pong gusto magpasalamat sa Diyos? Sa ating siya si Chairman. Papasalamat po ko sa Panginoon dahil diba, ang dami natin pinagdaanan isang linggo sa ibang lugar, napakalalim ng tubig na yung mga sasakyan nila sa totoo lang, wala talaga akong titing. Pag bula-bula lang nangyayari, talagang ewan, hindi natin alam ang plano ng Diyos. Kaya nagpapasalamat ako dito sa lugar natin. Ang mga tao, hindi ko alam anong kasiyahan nila sa sarili, pero sana tingnan nila muna lang ang Panginoon. Lahat nila silang right na umahati sa kapwa nila. Although minsan may pagkakamali tayo, pero yung mga sinasabi nila, sana maunawaan nila. Makapag-isip sila ng tama, bigyan sila ng Diyos ng Panginoon. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng katatagan. Kung ano may sinasabi nila, alam mo kung ano nasa puso ko. Kaya, salamat sa Diyos dahil nung wala ko sa Panginoon, baka giniyera ko na sila ng pera. Sa Panginoon ako dahil sabi ko, salamat sa iyo, Panginoon, dahil nandun yung binigyan mo sa akin ng karunungan, pangunawa sa kapwa. Yun ang aking pasasalamat sa Panginoon. Napakabait ng Diyos sa buhay ko. Napakabait ng Diyos sa ating lugar. Kasi hindi tayo pinabayaan ng Diyos, hindi tayo iniiwan kahit kailan. Kasi napakabuti niya. Ang tao lang umiiwalay sa kanya, isipin mo, ang dagat nasa atin lang. Pero, diba? Hindi man tayo mayaman dito, pero minahal tayo ng Diyos. Kaya salamat sa lahat ng gawain dito sa barangay 105 na iba-ibang nasyon, pero iba-ibang reliyon, pero nandun yung Diyos yung pag-ibig niya. Kaya salamat po unang-una sa Panginoon. Salamat sa lahat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. So, sino pa? Magpasalamat sa Panginoon. Yung may birthday. May birthday ba ngayon? Happy birthday. Sino ba? Wala eh. Oh, wala. Akala ko birthday. Kasi may pansit eh. Sino? May nag-birthday lang, may nagbigay. Ay, salamat. No? So, meron pang gusto magpasalamat sa Panginoon bago tayo makarinig ng salita ng Diyos. Meron pa ba? So, yan. Pasalamat tayo sa Panginoon dahil noong nakaraan Lunes, wala po tayong Bible study. Dahil napakalakas po ng ulan, gusto ko pumunta rito. Kaso, lakas talaga. Sabi ko, totoong sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw at asin. Ang ilaw, kapag nababasa, napupundi. Pag ang asin naman, nababasa, natutunaw. So, hindi pa yan. Kaya sabi ko nga, purihin ang Diyos. Talagang, ang Diyos po ay, hindi po siya nagbabago sa atin, ano man ang ginagawa natin. Siya ay patuloy na, pasok po kayo, Brad. Okay. So, sa gabing ito ay, handa na ba tayo makinig na salita ng Diyos? Amen. So, sa loob po ng isang oras ay tayo po ay darako po sa salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa tinatawag na ano ba ang mangyayari sa mga katapusan ng panahon. No? Ano nga ba ang mangyayari sa katapusan ng panahon? No? So yan po ay sinasabi po ng banal na kasulatan, tayo po ay malapit na po ang katapusan ng panahon. So pasok po kayo sis. Ayan, no? So yan po ay ang ating pong pag-aaralan, ano nga ba ang mangyayari sa katapusan ng panahon. Ito po ay hula na kung saan ay pwedeng mangyari sa darating na panahon. At kumbaga sa yung pong ating pag-aaralan na pwedeng mangyari
sa katapusan po ng panahon. So bago yan tayo muna po sandali ay manalangin para humingi po tayo ng gabay, patnubay po sa Panginoon sa kanya pong mga salita. Panginoon, maraming salamat sa oras mo ito, Diyos. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na sa amin pong pag-aaral ng inyong mga salita. Pagpalaan niyo po ang inyong lingkod, bagamat ay mayroon pong pagkukulang, ngunit alam po namin, Lord, na hindi mo kami iniwan, ni pinababayaan man. At sa gabing ito, Diyos, ang iyong mga salita ang patuloy mapagpala na narito, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So dyan ay makikita natin dito na ano nga ba ang mangyayari sa katapusan ng panahon. So marami sinasabi ang Biblia patungkol sa katapusan ng panahon. Halos lahat ng mga aklat sa Biblia ay naglalaman ng mga hula tungkol sa katapusan ng panahon. Ang pangunawa at pagkasunod-sunod ng mga magaganap na sa katapusan ng panahon ay hindi madaling gawin. Ngunit posible. Ang mga sumusunod ay isang pagbubuod kung ano ang mangyayari sa katapusan ng panahon. Una, ang katapusan ng panahon, ang lahat ng mga nabubuhay na mananampalataya sa lahat ng dako ng mundo ay kukunin ni Kristo sa pamamagitan ng tinatawag na pagdagit o rapture. Na lahat ng nabubuhay ng mga mananampalataya na naglilingkod kay Kristo bago dumating ang katapusan ng panahon ay mayroon pong tinatawag na rapture. Ibig sabihin, kukunin tayo, yun po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse starting kang 18, na sinasabi sila ay sasalubungin sa lapaap ng Panginoong Hesukristo kasama ang lahat ng mga namatay na mananampalataya. Ang mga mananampalatayang ito ay hindi makaranas ng physical na kamatayan at sila ay gagantipalaan ayon sa kanilang mga ginawa sa lupa. Para sa Panginoon sa harapan ng trono ni Kristo, maaring iba ay walang gantimpala dahil sa kanilang hindi pagsunod o pagkukulang nila sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Ang meron lamang gantimpala ay yung mga taong tapat na naglilingkod sa Panginoon. Ngunit yung mga hindi talaga tapat na pabugso-bugso ang paglilingkod, so sila po yung walang gantimpala. Kasi nga, hindi sila makakasama doon sa tinatawag na rapture. Kasi ang rapture, ang sabi ni Jesus Christ, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. Yung mga, wala pong, yung mga mananampalataya na hindi tapat, wala po silang gantimpala sapagkat maiiwan po sila dito sa tinatawag na 7 years Great Tribulation. Sila po yung maiiwan dahil nga pa sa kawalan ng kanilang tapat na pananampalataya sa Diyos. Ngunit sa mga taong tapat ay sila po ang mapapasama. Kaya pagkatapos nito, ang Antikristo ay mamumuno at pag-iisahin ang buong mundo. At lalagda ng kasunduan pangkapayapaan sa Israel sa loob ng 7 taon. So pagkatapos ng rapture, pagkatapos ng pagdagit, lalabas ngayon ang Antikristo. Ang Antikristo po ay magsisimula po ito sa 10 bansang nagkakaisa ngayon. 10 bansang nagkakaisa na magkakaroon po ang 10 bansa ng pinuno. Ang 10 bansa nagkakaisa ngayon, magkakaroon po yan ng pinuno. At bago magkaroon ng pinuno ang 10 bansa, kailangan talunin muna ng isang hari ang 9 na bansa. Yung 10 ito na nagkakaisa. So meron diyang isang hari na magiging hari at tatalunin niya ang 9 na bansa para lahat ng 10 itong 9 ito ay susunod sa kanya. At ang 7, sabi niya rito na ang Israel, sabi niya na ang taong ito, ang pinunong ito ay pag-iisahin ang buong mundo at ladagda ng kasunduan pangkapayapaan. Di ba nangyayari ngayon? Yes. Nung unang panahon namatay sa pamamagitan ng tubig, di ba? Yes. Sino may sinagagawa sila ng pangka ngayon, bansa sa bansa na nag-away-away ngayon. Mangyayari yan, Pastor. Yes. Bansa sa bansa na ngayon. Kaya ang tao ngayon hindi na mamamatay sa tubig. Yung sila maglalaban-laban. Kaya pagdating ng panahon, may lalabas sa Antikristo. Yes. Ngayon, magkakaroon ka ng tatak, ikaw, para makapasok ka sa supermarket, gano'n. Yun ang sinasabi ng
magkakaroon ng incarnation na kaligtasan sa ng Panginoon. Kung magpapatatak ka, ikaw lang pwedeng pumasok sa supermarket. Handa ka magtiis. Yun ang nangyayari dyan sa ano yan eh. Yes. Kita nyo ngayon ng bansa sa bansa, mga para-pareho malapit nag-aaway-aaway na. Nangyayari yan, Pastor, kasi yun ang sa dami ng hindi nagugunawin ang mundo. Bansa sa bansa na mag-aaway ngayon. Nangyayari na, kita nyo. May pangitain na eh. Yun ang mga na sinyalis. May sinyalis na nangyayari. Kaya may dating dito sa mundo ito na Antikristo siya na kung sino gustong mabigyan ng tatak, tatatakan yan eh. Yes. Pag nagpatatak ka na, wala kang kaligtasan. Wala na. Kasi umayag ka doon sa Antikristo eh. Wala pananalig sa Diyos. Yan. So yan yung mga taong maiiwan sa rapture. Kasi hindi magaganap ang Antikristo, hindi magkakaroon ng Great Tribulation hanggat nandito pa yung mga mananampalataya. So ang mananampalatayang ito ay tayo pong mga hintil. Ang sabi sa Biblia, ang pagmamatigas ng bayang Israel ay hindi panghabang panahon. Ito ay tatagal lamang hanggang mabuo ang bilang ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Ibig sabihin, yung mga hintil na ito yung isasama ni Jesus Christ sa rapture. Tayong mga hintil. Hanggat hindi nabubuo ang bilang ng mga hintil, ang pagkakilala ng Israel kay Kristo, si Kristo'y tao lang. Hindi Diyos. Hindi siya Diyos na nagkatawang tao. Ang pagkakilala nila kay Kristo ay pangkaraniwang lamang tao. Hindi nila kinikilalang Diyos. Kaya, ang salita ng Diyos ay napabaling sa atin. Nabaling sa atin nito. Kaya hanggat hindi natatapos ang bilang ng mga hintil, ay patuloy na ipangangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa. Kapag nabuo na ang bilang ng mga hintil, magiging katulad ito sa panahon ni Noah. Ang panahon ni Noah, ang panahon ni Noah ay ginawa ito para sa mga tao, yung arko. Ang arko ay gumawa si Noah ng arko para sa mga tao. Ngunit ang mga tao ay hindi naniniwala sa arko. Hindi sila naniniwala sapagkat ang sabi ni Noah, gagawa tayo ng arko, ng napakaliking arko sapagkat ang mundong to ay gugunawin ng Diyos sa pamamagitan ng baha. Ang tanong, kaya hindi sila naniniwala kay Noah dahil si Noah naggawa ng arko sa tuktok pa ng bundok. Pwede namang bumaba doon sa pinakamababa para hindi mahirap. Kaya ang tingin nila kay Noah, hindi normal. Hindi normal. Hindi sila Hindi sila naniniwala. naniniwala, Pastor. Yes. Kasi lahat na may buhay, nagsisinakay niya doon eh. Yes. Nananampalataya sa Diyos. Yan. So, anong nangyari? Nabaling ang kaligtasan saan? Sa mga hayop. Hindi sa mga tao. Nabaling ang kaligtasan sa mga hayop. Pero hindi lahat ng hayop ay papasok sa arko ni Noah. May bilang lang. Anong bilang? Sa dalawang hayop, dalawa lang ang pwedeng pumasok. Di ba? Kung aso, dalawa lang ang papasok sa aso, babae lang at lalaki. Hanggat hindi nabubuo ang bilang ng mga hayop na pumapasok sa arko, may patak bang ulan? Wala. Wala, di ba? Walang patak na ulan. Walang sakuna, walang nangyayari, mapayapa, ang tao kumakain, nag-aasawa, gumagawa ng bahay, nagtitinda, mapayapa. Pero nang unti-unti nang nabubuo ang bilang ng mga hayop na papasok sa kay Noah, hanggang sa nabuo, ano nangyari? Ano nangyari? Unti-unting pumatak ang ulan. Ibig sabihin, bago pumatak ang ulan, nakapasok na ang mga arko ang mga hayop saan? Sa arko. Saka dumating ang pag-ulan. At nang umulan, anong ginawa ng mga tao? Naalala nila sino? Ang arko. Doon sila pumunta. Ganon din sa panahon ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, hindi nila kinikilala bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay, ng Israel. Hindi sila niniwala si Kristo ay Diyos. Hanggang sa kapanahonan natin yan. Subukan mong mangaral. Maging sa iglesia ni Kristo, mangaral ka na si Kristo ay Diyos. Babagsak kanila. Hindi silang naniniwala na si Kristo ay Diyos. Katulad din ang mga Israel, si Kristo ay tao lamang sa kanila, hindi Diyos. Kaya sa ating na mga hintil ay naniniwala tayong si Kristo ay Diyos. Amen? Amen. Amen.
At si Kristo Diyos ay nagkatawang tao para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. At yun ang ating paniniwala. Kaya nabaling sa atin ang kaligtasan. Kaya hanggat hindi nabubuo ang bilang ng mga hintil, hindi po maniniwala ang mga Hudyo kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. At kapag nabuo na ang bilang ng mga hintil, magkakaroon ng tinatawag na silent, great na silent. Yung kapayapa, yung tahimik na hindi mo maintindihan. Bakit tahimik? Sapagkat sa panahon nun, wala nang mangangaral ng mabuting balita. Magulo, pero tahimik. Ang katahimikan, wala nang salitang Diyos na mapapakinggan sa buong mundo. Matutupad ang hula ni Propeta Amos sa Amos chapter 11 verse 8 10 hanggang 11. Ang sabi niya, darating ang panahon, pairalin ko sa lupain ang tagutom. Magugutom sila hindi sa pagkain. Mauuhaw sila ngunit hindi sa tubig. Ang kanilang kagutuman, ang aking mga salita. Ang kanilang kauhawan ay ang aking mga salita. Pupunta sila sa hilaga, kanuran, timog at silangan. Hanapin nila ang salita ni Yahweh. Subalit hindi nila ito masusumpungan. Ngayon po ba nasusumpungan pa natin ang salita ng Diyos? Yes. Sapagkat hindi pa buo ang bilang ng mga hintil. Pag nabuo na ang bilang ng mga hintil, wala nang mga lingkod ng Diyos na mangangaral ng mabuting balita, sapagkat ang layunin ng mabuting balita, ang sabi ni Jesus Christ, sumayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral niyo ang mabuting balita upang ang sino ang sumampalataya at mabautismuhan ay ligtas. Sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapakikinig lamang kung mayroong mangangaral patungkol kanino? Kay Kristo. So kaya doon, hanggat hindi nabubuo ang bilang ng mga hintil, ang pagkakilala ng mga Hudyo kay Kristo tao lang. At darating ang araw, kapag nagkaroon ng rapture, saka lang sila lalapit kay Kristo. Bilang Panginoon at sa tagapagligtas ng buhay, pero huli na ang lahat. Sila ang darating sa Great Tribulation. Nasa panahon yun ay magkakaroon ng one world government and one religion and one currency. But one currency. Kasi nga, ang 10 bansang ito na nagkakaisa ngayon, iyan ay hula ni Propeta Daniel na maging hula din ito ni Juan Apostol Juan. Ang sabi niya may lumitaw na isang halimaw na ang kanyang ulo ay 7 ulo at 10 sungay. 7 ulo at 10 sungay. Ang 7 ulong ito yung nagsisimbolo sa 7 continent ng ating mundo. Di ba may 7 continent ang mundo natin? 7 continent. Ito po yung 7 ulo. Ang 10 sungay, ito yung tumubo. Ito ngayon, 10 bansa na nagkakaisa ngayon. Di ba may 10 bansa na tayo nagkakaisa ngayon? Kasama ang Pilipinas? Yes, kasama ang Pilipinas. Ibig sabihin, ito na yun, yung hula ni Propeta, ni Apostol Juan at ni Propeta Daniel, na magkakaroon na may lilitaw sa mundo na isang halimaw na mayroon siyang 7 ulo at 10 sungay. At ang 7 ulo nito, yung 7 continent na pamumunuan niya sa buong mundo. Buong mundo. Kaya ang 10 sungay nito, ito yung 7 bansa na 10 bansa na nagkakaisa ngayon. At ang 10 bansa niyan, magkakaroon ng digmaan yan. Tatalunin, dapat mayroon manalo dyan. Kapag tatalunin ng pinakamalakas na hari, itong 10 ang siyam na ito, para siya ang maghari. Kasi pagharian niya to eh. Hindi papayag ang siyam na ito na siya ang maghari. Kaya para siya maghari, kakalabanin niya muna ang siyam na bansang ito. Tatalunin niya muna ito. Kapag natalo niya na ito na siya ang magiging hari ng 10 bansa. Kaya dideklara niya na ang one world government and one religion. At sasakupin niya ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng ekonomiya.
Sa pamamagitan ng ekonomiya, na sabi roon ay tatatakan niya ang lahat ng tao. Na ang tatak nito ay 666. Hindi ka maaring bumili ng pagkain hanggat wala kang tatak ng 66. Hindi ka pwede magtinda hanggat wala kang tatak ng 66. Naalala niyo po ba yung ano natin, yung pandemic? Na hindi ka pwedeng pumasok sa mall hanggat wala kang vaccine. Yung card. Wala kang vaccine, hindi ka pwede pumasok at hindi ka rin pwede sumakay sa jeep hanggat wala ka rin vaccine. Yun ay sign ng Antikristo. Sign yun ng Antikristo na kukontrolin niya ang ekonomiya. Dahil ang tao kapag nagutom na, papipiliin ka na ngayon. Si Kristo o tatak. Pag pinili mo ang tatak, sabi nga ni chairman, wala ka ng kaligtasan. Kasi niiwan ka nga sa rapture. Pag hindi ka magpatatak. Pag hindi ka na magpatatak, titisin mo ang gutom. Sa loob ng 7 years. Hindi lang 7, Pastor. Kaya sabi nga niya, sino makapagtisang daw baka siya maliligtas. Yes. Pagtitisan mo yun sa loob ng 7 taon. Hindi lang 7 taon. Kasi 7 taon siya maghahari. At ang 7 taon nito, sa araw na yun, nasabi sa pahayag, hahanapin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila ng kamatayan. Iibigin nilang mamatay, ngunit hindi sila mamamatay. Ano pang ginagawa ng tao para magpakamatay? Magbigti. Tumalon sa building. Ano pa? Pasagasa sa train. Ano pa? Para mamatay lang. Pero sa araw na yun, kahit anong gawin mo, magpakamatay ka man, sabi sa Biblia, lalayuan ka ng kamatayan. Pagkatapos ng rapture. Kasi doon na, tatanggalin na ng Diyos ang kamatayan. Dahil hawak ng Diyos ang buhay ng tao. Amen. Amen. Hawak niya. Hanggat hindi natatapos ang Great Tribulation, hindi ka mamamatay. Kaya magtitis ka nga hanggang wakas. Ibig sabihin, konektado din ang religion sa economy. Yes. Yes, oo. Kasi nga, ang Antikristo, sasambahin siya ng lahat ng tao. Siya ang sasambahin. Parang yung mga nakalagay nga sa Biblia, nakikita na natin yun. Nangyayari na eh. Parang unti-unti na nangyayari. Alam niyo ba, nasa uling araw na tayo ngayon? Pagkwentan natin kung bakit nasa uling araw tayo ngayon, ha? Yung siyang mag-ari. Alam mo ba kung sa uling araw na tayo? Pagkwentan natin nasa uling araw na tayo, ha? Sabi sa Biblia, 6 na araw nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang sabi sa banal na kasulatan, sabi doon sa 2 Peter, huwag niyo kalimutan itong mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay isang araw lamang sa Kanya. Ibig sabihin, magbibilang ka ng 1,000 taon para mag-isang araw. Ibig sabihin, ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 years. Ngayon, nasa 6 na araw na batay? Yes. Sapagkat mula kay Adan hanggang kay Noah, 2,000 years. Namatay si Adan ng 930 years. natin nakuha siya, di ba, sa bodega So magmula kay Noah mula kay Adan hanggang kay Noah 2,000 years. Magmula naman kay Noah hanggang kay Jesus 2,000 years. Hanggang kay Jesus hanggang ngayon ilang taon na? 2,000 years. Ibig sabihin na sa 6 na araw na tayo. Ang natitira na lang ay isang araw na lang. Ibig sabihin, huling araw na tayo ngayon. This is the last days. Huling araw na tayo ngayon. Kasi mula kay Jesus hanggang ngayon 2,000 years. Mula nung mamatay si Jesus Christ, hanggang ngayon ay 2,000 years na. At malapit na ang Great Tribulation. Palagyan natin, magsisimula ang Great Tribulation. Kasi siya 7 years. Di ba 7 years? Ibig sabihin, ang equivalent na 7 years, 700 years. Magsisimula ang Great Tribulation, 300 years. Kung yun ang pagbabatayan. Kasi huling araw na eh. Huling araw na. Ibig sabihin, magkakaroon ng hari ang 10 ito sa 2,300 years. Kasi ang matitira na lang sa mundo, 700 years. Ibig sabihin, equivalent yan. Kasi pagkat sa araw na yon, ang buhay ng tao ay hahaba. Hahaba ang buhay ng tao.
ang buhay ng tao noon ay 700 years. Bago pa magsisimula ang Great Tribulation. Isipin mo, nakakatakot pag hindi ka pahandaan. Kaya kung hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, dadanasin yon, buhay ka man o patay. Sapagkat sa araw na yon, bubuhay ng Diyos ang mga namatay. Ang mga namatay, pagkaroon ng rapture, sabi sa Biblia, ang unay mo ng buhay ng Diyos, ang mga namatay, at tayong mga buhay ay isasama niya doon sa mga binuhay. At yung kahit patay ka na sa mundong ito, muli kang mabubuhay upang danasin mo ang Great Tribulation. Dadanasin mo yon. So, ang mahalaga, ang maglingkod tayo sa Panginoon. No? So, dito makikita natin na ganun ang mangyayari sa huling panahon. Uwi ka na. Ganun ang mangyayari. Bagamat hindi pa ito nangyayari, sinasabi na ng Biblia na mangyayari yon. Mangyayari yon. Buhay ka man o patay. Kasi nga, kapag namatay ka ngayon, natutulog ka lang. Ang aalis lang sa'yo, yung espiritu mo. Ito yung haharap sa Diyos. Minsan lamang mamatay ang tao pagkatapos ay paghuhukom. Pipili ka ngayon, langit o impyerno. Ang impyerno, ito yung kulungan. Kulungan na kung saan ay mararanasan mo ang hirap. Nang sabi ni Jesus Christ, ang uod at apoy doon ay hindi namamatay na magpapahirap sa kanila. At yung mga namatay naman kay Kristo, sa panahon natin ngayon, ang kanyang espiritu dadalhin kanino? Kay Abraham. Sa piling ni Abraham. Sapagkat si Abraham ang ama ng mga mananampalataya. Siya ang ama. Kaya lahat ng namamatay na mayroong pananampalataya dito, dinadala yan sa piling ni Abraham. Sino naman ang ama ng impyerno? Sabi sa Biblia, ang ama ng impyerno ay walang iba kundi si Satanas. Yun ang kanyang paghahari. Doon naman din niya, sabi niya, hindi niyo ba alam, ang diablo ang iyong ama? Kapag hindi tayo naglilingkod sa Diyos, sinong pinaglilingkuran natin? Si Satanas. Sinong ama ni Satanas? Saan ang destinasyon ni Satanas? Impyerno. Kaya doon ka pupunta kapag namatay ka sa mundong ito na walang pananalig at panampalataya sa Diyos. So, ang kailangan natin, manampalataya tayo kay Kristo hanggang tayo ay nabubuhay. Huwag nating kaligtaan na sabi sa Biblia, 6 na araw kayo gagawa ng iyong kabubuhay. Ang isang araw ay ilaan nyo ito para sa akin. Sabagat ang araw ng pamamahinga, hindi yung para sa iyo, yan ay para sa Diyos. Maghanap buhay ka mula Lunes hanggang Sabado at pagdating ng araw ng Linggo, dapat ilaan mo ito para sa Diyos. Tandaan mo ang sinabi ni Jesus Christ, maliban ipanganganak na muli isang tao ay hindi siya makakapasok sa harian ng langit. Huwag kayong magtaka sa sinabi sa inyo, lahat ay kailangan maipanganak na muli. Ang lahat na kipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala ng dating yung pagkatao, siya ay bago na. Ibig sabihin, kapatid, hanggat hindi mo sinasabi na born again ka, hindi ka pa kabilang kay Kristo. Sapagkat ang lahat na kipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Bagong nilalang. Kaya nagsasabi, hindi ako born again, wala pa siya kay Kristo. Kasi ang born again, binuhay muli ng Diyos ang espiritu mo. Dati buhay yan. Namatay lang yan nung magkasala si Adan at si Eva. Kaya nga, tinawag kang born again, muli niyang bubuhayin ang iyong espiritu. Kaya kapag nabuhay ng iyong espiritu, ang tawag sa iyo ay born again. Nakipag-isa ka kanino? Kay Kristo. Binuhay muli ni Kristo ang espiritu mo kaya naging kompleto ng pagkatao mo. Meron ka ng body, soul, and spirit. Nagugutom ka na hindi na sa pagkain, kundi nagugutom ka na rin sa salita ng Diyos. Kasi buhay ng espiritu mo. Hinahanap-hanap mo ito. Hinahanap-hanap mo ito. Kaya tuwing araw ng Lunes, talagang kung naniniwala ka na may gawain dito, huwag mong kaligtaan to. Kasi nga, ito yung pagkain ng iyong espiritu. So, salamat sa gabing ito. Nawa ay mayroon tayong na
unawaan kung meron pa kayong idudugtong, Chairman, meron pa kayong Kaya po, Pastor. Kasi mapalad ang tao nakakilala sa Panginoon kasi nagbigay naman siya ng paalala sa atin. Tayo inatag na sa maganda ng pagkain binibigay na sa atin. Kainin na lang natin. Kaya salamat sa Panginoon. No? So yan, no? So, nawa ay meron tayong natutunan na bago dumating yon, alam na natin kung sino tagapagligtas natin. Alam niyo ba kung sino tagapagligtas niya? Si Jesus. Gawa 4:12. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So walang ibang tagapagligtas sa mundong ito maliban kay Kristo. Si Jesus Christ rin nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya po rin ng Diyos, sa gabi nito, pagpalain po tayo ng Panginoon. No? Hallelujah. Tayo po imawit sa Panginoon sa oras po nito, sa ating panghuling gawain. Tapos na po ang ating oras. Awitin po natin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because His name Jesus Christ. Is our give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because His name Jesus Christ is and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Luko po ang ating Maria Chairman sa panghuling panalangin. Dakilang Ama makapangyarihan sa lahat. Lord. Salamat po sa oras na ito. Tunay Panginoon na kami po ay yung nakarinig sa iyong mga salita at ginamit niyo po ang aming pastor.